Hello mga kaminang! Welcome to Minang's Kitchen! Ang recipe na gagawin natin ngayon ay ang tinatawag na sapin-sapin. Ito ay isang kakanin na patong-patong ang mga glutinous rice flour mixture na iba't ibang kulay. Masarap itong i-almusal o kaya naman ipang merienda. At alam mo ba? Patok din to na pang negosyo. Kaya kung ready ka nang matutunan ng recipe na ito, samahan mo na ako sa aking kusina. Bago natin gawin yung ating sapin-sapin, gagawa muna tayo ng latik. Maglagay ng kakang gata sa kawali. Buksan ng kalan sa medium flame. Madali lang gawin ito. Sisimmer natin yung kakang gata na 15 to 20 minutes at dadalasan natin yung paghahalo para hindi ito masunog. Magmamantikain lang natin itong ating niluluto pagkatapos magiging latik na yan. At kapag medyo brown na yan, pwede nyo nang patayin yung apoy. Pagkatapos ay salain nyo yan para mahiwalay yung latik at yung langis. Tapos iset aside na muna yan. Ngayon naman ay gagawin na natin yung ating mixture. Maglagay ng glutinous rice flour sa ating bowl. Isunod na ilagay yung ating puting asukal. Haluin na muna natin yung dalawa na yan. Pagkatapos ay ilagay na natin yung pangalawang piga ng niyog. Sunod na ilagay yung ating kakang gata. Pagkatapos natin ilagay yan, hahaluin lang natin yan ng maigi. Haluin ng haluin hanggang matunaw yung asukal at maging smooth yung ating mixture. Kung gusto nyo pa ng mas smooth, padaanin nyo sa strainer yung ating mixture. Ang ating next step, hahatiin natin sa 3 yung ating mixture. Pwede nyo rin gawing 4 kung gusto nyo ng 4 na kulay. Yung para sa video na to, 2 lamang ang lalagyan natin ng kulay. Dito sa ating mixture, ube o purple ang ilalagay natin na food color. Haluin nyo yan na maigi hanggang pumantay yung kanyang kulay. Doon naman sa ating isang mixture, color yellow naman ang ilalagay natin. Ganun lang din ang gagawin natin, haluin lang natin yan ng maigi. At kung gusto nyo pa ng mas matingkad yung kulay, dagdagan nyo lang yan ng powder. At kung gusto nyo pa ng ikapang-4 na kulay, pwedeng red or green ang idagdag ninyo. At bago natin ilagay sa lalagyanan yung ating mixture, magpakulo na tayo ng tubig. Yung ating mga lalagyanan ng ating sapin-sapin, pahiran lang natin siya ng kaunting oil. Pwede nyo gamitin yung vegetable oil or yung oil galing dun sa ating latik. Pagkatapos ay pwede na nating ilagay yung ating mixture. Dito, mga 1 tablespoon yung aking nilagay na mixture. Medyo maliit lang yung lalagyanan ko kaya tinatansya ko na lang kung gaano kadami yung aking ilalagay. Yun nga palang takip ng ating steamer, lagyan nyo siya ng tela para hindi tumulo yung tubig dun sa ating sapin-sapin. Ipapaalala ko lang ha na dapat kulong-kulo yung tubig ng ating steamer bago natin ito ilagay. Pagkatapos ay takpan na natin yan. Yung first layer, i-steam natin ng mga 6 to 7 minutes. Pagkatapos ng mga ilang minuto, check natin kung luto na ito. Ayan, okay na to. Pwede na natin ilagay yung second layer. Dito sa ating video, 2 ipinakita ko ng paglalagay ng ating mga layers. Una, tinanggal ko siya dun sa ating steamer at nilagyan ko ng ating second layer. Pagkatapos nyo ilagay yung second layer, ibalik na natin ulit siya sa steamer. I-steam natin yan ng mga 6 to 8 minutes. Ayan, okay na. Dito sa ating huling layer, hindi ko na siya tinanggal sa steamer. Kumuha na lang ako ng ladle para mas mahaba yung hawakan ko. Pagkatapos natin malagyan, takpan na ulit natin at i-steam natin ng 6 to 8 minutes. Makalipas yung ilang minuto, luto na yung ating sapin-sapin. Tanggalin na natin yan sa ating steamer, pagkatapos ay palamigin natin. Kapag medyo lumamig na yung sapin-sapin natin, lagyan natin siya ng kaunting oil sa ibabaw. Okay na tong sapin-sapin natin. Pwede na tayong magmerienda. Alisin na natin dun sa hulmahan niya at i-plating na natin. At bago tayo magmerienda mga kaminangs, maglalambing muna ako sa inyo. Kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yan, subscribe button and notification bell. At para mas sumarap ang ating sapin-sapin, syempre, lagyan natin ng latik. Okay, kain na!